Ang category 2, ito kasi yung mga relapse. Ibig sabihin, nagamot na dati, umulit. Umalik-balik na. Or, hindi na kompleto yung gamot. Failures. Kasi akala magaling na sila. Oo. So, ang gamutan nito mas matagal. Yung intensive phase na 2 months lang dun sa category 1, 3 months dito. Okay. Plus yung gamot na 4 doon, rifampicin, INH, pyrazinamide, ethambutol, magdadagdag ng isa, streptomycin. 5 na. 5 na yung gamot. Tapos ang maintenance phase nito, 5 months. Naku, patagalan. So 8 months ang total, oo. Okay. Tapos yung gamot niya doon sa maintenance phase, rifampicin, INH, or a combination of either ethambutol, okay, na binibigay, or pyrazinamide. Okay, so mas marami siya talagang gamot. And then category 3, ito naman yung PTB minimal. So sputum negative na, yung dura niya negative na, pero may TB pa rin. Oo, kaya lang this time, mas konti naman yung gamot, magbabawas naman ng isa from category 1. So 2 months intensive phase, 3 lang yon, RIP. Rifampicin, INH, pyrazinamide. And then yung maintenance phase niya, standard 4 months, INH, saka rifampicin. And then yung category 4 natin, the chronically ill TB clients. Yun yung nire-refer na for special treatment sa ating mga DOTS centers. Oh, sample nga tayo ng tanong, sir. Sample ng tanong dito, Sample. medyo komplikado, no? Kaya ako pinaliwanag yung category 1, 2, and 3. Opo. Okay. So, category 3, treatment regimen of TB is prescribed to, is it A, new pulmonary TB patient whose sputum is positive. Pag sinabi natin sputum positive kasi at bago pa lang pasyente, it's category 1. Ang tinatanong category 3. So, A is wrong. B, previously treated patients who are on relapse. Di ba sabi natin pag relapse, category 2. Ang tinatanong category 3. So, mali ang B. Letter C, new pulmonary patients whose sputum is serum negative 4 3 times and chest x-ray of PTB is minimal. Yan naka na. That's actually category 3, PTB minimal. And definitely D, previously treated patients who are failures. Ibig sabihin, yung mga hindi natapos yung treatment noon, category 2 yon. Susan. So ang correct answer is letter C, category 3. Tanda lang PTB minimal and sputum negative. Sandali po, magbabalik po kami kasi 5 konsepto po ang ating nursing practice 2 na pinag-uusapan namin ni Dr. Ray Gapos. Ito pa rin po ang inyong licensure exam coaching with Dr. Ray Gapos para po sa ating mga nurses. July 3 and 4 na ang inyong examen. Susunod po sa Pilipinas Online Bantay OCW ang 2 pang natitira sa ating nursing practice 2 na yan. Sa pagbabalik ng Pilipinas Online Bantay OCW, walang Nagbabalik po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW. Dapat talaga nating tapusin itong ating pangalawa na Sabi ni Mang Bahagi, sa licensure exam coaching for nurses with Dr. Ray Gapus. At napag-usapan natin yung nursing practice 1. Nasa nursing practice 2 na po tayo. At natapos na yung first 3. Dr. Ray, welcome back. Welcome. Yung first 3, ulitin nga natin, sir. Ang unang-una natin, yung integrated management of childhood illness. Tapos pinag-usapan natin yung breastfeeding. And 3, pinag-usapan natin yung categories of TB treatment. At meron pa tayo naiiwang 2 pa. Dalawa pa. Ano pa po yung 2? Yung pang-4, ito yung EPI, Expanded Program on Immunization. EPI, okay. EPI. So, ito yung tungkol sa pagbabakuna. Okay, kailangan alam ng nurse yan. Kasi alam mo, Susan, yung mga bakuna, pag dinala yan sa health center, papunta kung saan man sila magkakaroon ng operation bakuna, minsan sa public schools natin, di ba? Yung mga grade 1, school entrance. Meron niyang specific procedures. Hindi basta-basta kung saan nilalagay ang mga bakuna. Kasi may mga bakunang sensitive to heat at may mga bakunang least sensitive to heat. Kung hindi tama ang paglalagyan, walang nasisira, oo. At makakasama pa sa babakunahan. Oo. At dapat yung batang babakunahan, alamin din natin kung meron ba siyang kondisyon o sakit na contraindication ng bakunang ibibigay. Dr. Ray, dati, basa lang kami pipila sa eskwelahan, di ba? Example. So, tignan natin yung sample question natin on EPI. Which of the following statements is false? This is about EPI. A, all cases of jaundice in children shall be referred to the provincial hospital for laboratory tests for hepatitis B virus infection. That's correct. Okay, for proper screening and documentation. B, hepatitis B vaccine shall be stored in the freezer. Ito ang mali. Susan, this is the one that's false. Kasi ang hepatitis B should be stored sa body ng refrigerator. Ang ini-store lang kasi sa freezer, yung mga most sensitive to heat. And we have 2, measles and OPV vaccine. Kaya ngayon ko dun is MOSH. Measles, OPV, sensitive to heat. Diba? Oo. So pag measles and OPV, ang temperature kasi niyan should be negative 15 to negative 25. Ngayon, pag yung all the other vaccines like hepatitis should be in the body of the refrigerator. So ang temperature naman yan, positive 2 to positive 8 degrees centigrade. So big deal yon.
And then tignan natin letter C, DPT and tetanus toxoid shall be stored in the refrigerator and transported in properly ice pack containers. Tama yun, Susan. And letter D, the usual inflammation and pain at the injection site of hepatitis B vaccine can be managed with antipyretics and physical care. Tama din yun. Magbigay lang sila ng antipyretic, isang biogesic lang yung binibigay, tapos naglalagay lang sila ng ice pack dun sa site pag may sakit talaga. Pero ano ang tanong? Ang tanong, which one is false regarding EPI? Baka mabaliktad yun kasi isipin nyo, ay lahat tama, lahat sinade. So ang false doon, yung hepatitis B vaccine shall be stored in the freezer. It should be stored in the body of the ref. Dahil ang nasa freezer, OPV and measles. Yun ang mali. Ano po? Okay. At yung panglima natin. Nakaapat na kami. Yung Okay, panglima last. natin sa nursing practice 2, ay alam ko ito, nahihirapan ng mga lalaking aralin to kasi ito'y nangyayari lang sa mga kababaihan pero walang magagawa ang mga lalaking nagbo-board exam. Ginusto nilang maging nurse. So, kailangan, they have to embrace menstrual cycle. Okay. Obligado silang aralin yan kahit wala sila niyan. Anyway, so punta tayo sa tanong, which of the following organs initiates the menstrual cycle? Actually, Susan, may 4 na organs sa ating katawan na nagsasama-sama. Okay? Tinatawag nating ovulation, no? For procreative purposes. Hypothalamus, pituitary gland, the ovaries, and the uterus. Pero ang tinatanong sa tanong na ito, which one initiates? So, alin ang nag-uumpisa? Ayun. So, itong 4 na ito, involved silang lahat. Pero ang tanong ng tanong, sino dito ang nangunguna? It's actually the hypothalamus, which initiates the menstrual cycle, okay, through the stimulation of the hormone GnRH. Yung pala sinasabi mo, Dr. Ray, kanina sa opening natin na yung question talaga, no? Kailangan isa-isa Intindihin mo. nila. So yung mga words na initiate, primarily, initially, inappropriate, appropriate, best, least, true, false, meron lahat yan doon. Okay, at nakalima na tayo, Susan, kota na? Recap natin ulit. Okay. Mula sa una, yung ating na-review. Na-review natin ang Nursing Practice 1, kung saan pinag-usapan natin ang top 5 concepts. At tignan ko kung ito ay natutunan mo. Ano yung una natin? Nursing Practice 1, Ethics, Charting, Research, Death and Dying, RA 9173, Nursing Law. Pangalawa natin, siyempre nag-umpisa tayo. Integrated Management of Childhood Illness. IMCI. Okay, breastfeeding. Okay, yung pangatlo natin. Okay. Number 4, EPI. Number 5, menstrual cycle. Correct, menstrual cycle. At since natapos na natin yung quota natin for tonight, Susan, we hate to do this, pero ayaw naman natin silang maumay, di ba? So, papipitin ho kayo. Pero kailangan manood kayo sa susunod naming episode dahil tatapusin mo sa akin yung... And this time, yung mga major subjects yon, nursing practice 3, 4, and 5, and that constitutes 60% of the board So exam. 40% na yung inaral 40% na natapos natin. Doktor, nakikita ba yan sa libro niyan? Okay. Oo, ito po yung kung nagtataka kayo kung saan nyo pwedeng makita yung mga topics na yon na hindi na kayo magbubuklan na iba-ibang libro, I'm proud to actually say you can find it in my book, Most Basic Essential Concepts for the Philippine Nurse Licensure Exam. Ito ang kauna-unahang libro na sinulat ng Pilipinong nurse para sa world's #1 publisher, Mosby Elsevier. At nanalo siya recently nung May 18 sa America International Book Awards. Category winner siya under Health and Medical References Test Taking. Ayan. So, Saan po available ang librong yan? Available ito sa lahat ng RA Gapos branches nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Available siya sa National Bookstore. Available din siya sa Philbars Comic Stand. Available din siya sa Goodwill and all other leading bookstores like C&E. You can find it anywhere. Naku, alam niyo ho, ako'y na-excite talaga dito sa ating pinagkwentuhan, Dr. Gapos. Ang sarap makipagkwentuhan, Susan. And natuto kami. Ano po, ako mismong hindi naman ako nursing at hindi naman ako mag-e-examine. Pero kung ako pala i-reviewin ni Dr. Gapos, talagang mag-uubliga ako sa mag-aral, sir. Totoo. Thank you very much. You're most welcome at sa lahat ng ating manunood. Hangad po lamang namin na makatulong at itong ginagawa natin ngayon ay specific for the board exam. Gusto namin ipaliwanag sa inyo yung mga konsepto na sa
palagay ko, sa aking opinion, bilang reviewer ng nursing, ay kailangan yung tandaan bago ang inyong pagsusulit. At tatapusin natin to ha, next episode. Next episode. Maraming salamat, Susan. Doctor. Yes, Thank you very much po. You're most Magandang gabi sa welcome. inyo. Okay. Mga kaibigan, ang inyo pong natunghayan, 4 na bahagi po yan, ay licensure exam coaching for nurses with Dr. Ray Gapus na ito po ay gagawing examen sa ating mga nursing students, mga nagsiuwi pa nating mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo, July 3 and 4. Kaya po ipagpapatuloy natin yung nursing practice 3, 4, and 5 sa araw ng Miyerkules dito pa rin po sa NBN sa Channel 4. Tutok lamang po kayo tuwing 11 p.m. hanggang 12 midnight tayo. Thank you very much, Doctor. Thank you, Susan. Si Dr. Ray Gapus ng RA Gapus Review Center para po sa Pilipinas Online Bantay OCW.